Dito na kami mga ka-Berks. Karating na kami. So ito yung campground na tutulugan namin. Yan. So bukas dito kami pupunta dyan, tuloy na yan. May kalamigan pa dito sa bundok mga ka-Berks dahil may tubig, malapit kami sa tubig. Tapos yung bundok medyo may snow pa. Pakita ko sa inyo kung saan yung snow. Sa bundok lang naman may snow. Pero sa ground yan, makikita nyo yan. Tapos dito kami nag-set up. Yan yung mga kainan. Doon sa may mga upuan na yan. So dito pwedeng tumambay, kwentuhan, bawal ang mag-apoy. Yan. So doon kami nakapwesto. Sana hindi kami lamigin dahil malapit kami sa tubig. Saka na lang namin napagtanto nung malapit kami sa tubig. Ayan. Kasi walang designated, parang kung saan ka lang ba magpupwesto. Ayan, pwede dito, pwede dyan. So, dito kami pumesto. Ayan. Sana hindi kami lamigin. Yung iba na doon. Pero buti na lang din. May kasama kami. Ngayon nakapwesto din dito mga ka-Berks. May nakita kami dito. Isa. Siguro nag-hiking pa siya. Parang katulad namin. Nagpwesto lang kami dito. Pero bukas, alis naman kami. Ayan. Ayan. Yan, may orange na yan. Meron pa sa dulo pero ayoko na puntahan. Maka-istorbo naman. So ito naman yung mga ka-Berks, Casillas. Yan, Casillas. Huwag na natin tingnan. So ito naman yung food storage, mga ka-Berks. Yan, lakaran natin dito. Yan, binigyan ko na kayo ng tour dito sa Mosquito Creek Campground. So kung napapansin nyo mga ka-Berks, may mga mga pagkain nakatali. Ayan. Ayan. Yung puti sa amin. Ayan. Ayan, balik na tayo. Yun yung tour.
can't run now, but I can hold. Good morning mga ka-Berks. So, ano na kami, nag-ready na kami. May dumating na bagong, ayan, dapat dyan kami pupwesto. Kasi lilipat nga sana kami dahil nilamig kami kagabi. Yung saktong lamig lang, yung chill, yung ano, pero kaya naman, pero masarap pag warm. So, yun. Eh, wala kami lilipatan kasi may nauna na sa amin. Tapos, kukunin namin yung pagkain dun sa storage. Dun. Kasi, syempre kailangan namin magdala ng pagkain dahil doon na kami kakain sa daan. Sa pupuntahan namin. Ayan. At yung kamay ko, nilalamig na. Kasi ganito talaga mga ka-Berks. Kahit summer, malamig talaga pag sa bundok dahil maraming kahoy. Yan o. Dami na. May Burkan sila. Mga taga-US siguro to. Kasi hindi madalas sa dito sa Canada ang nagdadala ng Burkan. Sa US lang yan. Dito sa Canada ganito. So, ito yun sa amin. So, para makuha yan, kailangan lubugin. Hatakin to. Tapos, kamo ibabagsak yan. So, pag malamig, kailangan may gloves. Kasi malamig to eh. Yung may gloves ka na nga, malamig pa din eh. Yung isang doner din na natin dadalhin. Yung malaki lang. Yung may bawas lang. Galing sa USA. Six o'clock mga ka-Berks. Start ng hiking. Kailangan para maaga kami mga balik. So hindi namin alam kung gaano kalayo ito. Kaya kailangan mag-umpisa na maaga. Saka gising na rin naman kami. Kaya kisa naman ikot-ikot kami dun. Kahiga. Mag-start na kami ng paglalakad. Ayan. So, see you there sa interesting journey. Oh, mali na naman yung dinaanan natin. Dapat dun tayo. Balik tayo. Mali kami ng dinaanan. Kasi dito, pangit ang daan. Eh, dun sa kabila. Mas maganda-ganda sa kanan. So, see you na lang dun mga ka-Berks. Okay. Balik kami sa daanan.
pati. Umpisa na ng paakyat. So, yung bundok, half na kami ng bundok mga kaberks. Yung pinanggalingan namin, halos kapantay na namin. So, nasa ano kami ng switchback. Pag nakarating na kami sa open, medyo malalim na siguro. Hopefully. Ayan, paakyat na. Puro paakyat. You can go in this shortcut probably. We'll do the shortcut. Ayan. Ganda mga kaberks. The mountain, blue sky, good weather. I think malapit na kami sa open. Hoping. Hoping na malapit na kami. Yan, kita niyo mountain. Diba? Ganda. Ang ganda ng mga bulaklak. Nasa taas na kami. Nasa open na kami. Open. Open. Oh, yan ang bukang liwayway. So, wala pa naman kami 2 hours naglalakad. 360 na mountain, mga kaberks. Oh. So, dati hindi namin kita yan. Yan. Bumuka na kasi kita na namin lahat ng mountain kasi nasa taas na kami. Yan. Oh, diba? Ganda. So, kung nakikita nyo mga kaberks, pagbaba dyan din maganda ang view. So, nakaakyat na kami dun sa pinanggalingan namin. Ayan. So, pagpababa na, see, nandun ang maganda. So, mamaya bigyan ko kayo ng assessment kung anong klase yung hike. May part na medyo challenging pero parang hindi naman siya kahirapan kasi may nahike na kami na mas mahirap. So, para sa akin, parang sakto lang. Yan. Oh my gosh. This is it. Ito yung pinapanood ko lang sa YouTube ng mga nag-hike. Ngayon nandito na ako. It's so beautiful. Ganda-ganda niya. Ang ganda. Amazing beauty.
Hanggang dito na lang kami mga kaberks. Ito yung tawiran. Kaso mababasa ang aming mga paa. Ayaw na namin mabasa ang paa. Kaya hanggang dyan na lang. Hanggang dulo pa sana yan eh. Papunta ng Fish Lake. So, hanggang dito na lang kami. At pabalik na. At least nakita namin to. Yan. (9:48) So, nakababa na kami mga kaberks sa junction. So, bigyan ko kayo ng assessment sa hiking na to. So, nung paakyat kami, nandito kami dito sa junction na to ng alas 7. Nung umalis kami, alas 6 ng umaga, diba? So, 1 oras dito. Tapos, umakyat kami, nakarating kami sa bungad ng Meadows, mga 7:37. Paakyat yun sa may Badney. Kung wala kayong Badney, baka mas mabilis kayo. Saka sa pababa, inabot kami ng 48. Galing naman kasi tayo dun sa dulo, no? So, 9:48, galing kami dun sa dulo, sa Open Meadows. Hindi dun sa pinakabungad. So, 48 minutes. Yeah. So, may junction dito mga kaberks. Yun yung Molar, papunta doon. Yung pinuntahan namin, itong Fish Lake. Yan. Yan. Ang Fish Lake, yun yung Open Meadows na pinuntahan namin. Yung Molar Pass na yan, I don't know. Yan. So, pabalik na kami. So, baka 1 oras din pabalik. So, see you na lang dun sa campground. Oras na 9:50. So, yan. 10:50 kung wala. Kung 10:50, 1 oras. Pahinga tayo ng 1 oras. Okay. See you. Karating na kami. Yan yung bahay namin. Ayun o. Tatawid na ang tulay. So, yung mga kaberks, balikan 5 hours sa taong may diferensya ang tuhod. So, kung wala kayong diferensya sa tuhod, mabilis-bilis kayo. Siguro mas mabilis yung makukuha. Hindi 5 hours. Diba? Woo! Thank you, Lord! Kabalik kami ng safe. Bundok. Sakit tuhod. Pababa. So, papahinga lang kami mga kaberks. Kakain kami ng lunch. Siguro, ang plan pag alas 12 na, mag-impake kami. Then, baba. Doon na kami mag-camping. Ayaw na namin mag-overnight dito dahil nainip na nga kami kahapon eh. So, dapat 2 nights kami dito. Short walk lang naman yung pababa. Kaya, uwi na lang kami. Doon na lang kami magka-camping sa baba. Yun, sa civilization. Yan. So, kunin ko lang yung pagkain namin. Tapos, kain ng lunch. Then, pahinga. Impake. Yun. Ang aming cook set. Ang aming view. Beautiful view. Noodles. Ang walang kamatayan noodles. Vietnamese.
Noodles. Hey! Breakfast. Brunch pala to. Mga kabirds, nakarating na kami. Yan yung ihian. Kaya, yung iba, hindi. Yung iba, ayaw mag-backcountry dahil sa mga ganyang ihian. Tapos pag nataik ka pa. So, nakapwesto na kami mga kabirds. Kumain na rin kami. Di ko na pinakita sa inyo dahil exhausted na. Wala na kaming lakas. At nakakapagtaka dahil may nakasabay kami sa daan. Sabi, fully book na to. Pero ang dami naman bakante. Wala nga kaming neighbor. Ano nung oras? Alas 4 na, mag-aalas 5 na nga eh. Pero wala kaming neighbor. Ayan, bago ka makarating dun sa aray ko. Sa ihian dadaan ka muna sa masukal na daan. Kailangan magkakalayo yung ihian, yung kainan, yung tirahan. Parang bukid talaga eh. So, ayan, kabundukan talaga. Forest na forest ang aming pinagkakalagyan. Ayun yung ihian. Ayan. So, magpapahinga na. Pahinga na kami, mga kabirds. Tulugan na dahil pagod na. So, yun na lang bukas siguro, mga kabirds. Dahil maaga rin kami bukas alis dahil ilang pa yun, kilometers, mga 13, sabihin natin 15 kilometers maximum. Yan. So, see you in the morning na lang mga kabirds. Good night. See you tomorrow. Nag-hike kaming umuulan. Hinugot lang ang cellphone para mag-video ng Warden House. Yan, dito siya natutulog. Dito rin yung horse niya. Tapos ang ganda ng view niya. Maganda sana kung sunny, di ba? Kitang-kita sana namin ang kagandahan ng bundok. Kaso umuulan. Tingnan natin yung nakasulat dun. Sana tumila ang ulan, mga kabirds, pag nandun na kami sa taas. Dahil ang forecast, yun naman talaga. Kaso, di ba, ang bundok paiba-iba. Yan. So, ito yung guidelines. Yan. 9.1 pa kami. Paakyat pa. Ay, sa wakas nakarating din kami sa boundary ng British Columbia and Alberta. Alam nyo ba, mabang kwento? Dahil naligaw kami. Nagpapahinga na sana kami doon sa baba kung hindi kami naligaw. At muntak na rin kami bumalik na umuwi. Kaso nung bumalik kami dun sa trail na napagligawan namin, may mga tao nakahinto. Na-encourage kaming pumunta na lang dito, dumiretso na. Kasi mas mahaba yung babalikan namin kaysa yung pupuntahan namin na Mount Asinabon. Yun. Kaya dumiretso na lang kami. So, magpa-picture lang kami dito dahil malaking achievement to. Maligaw-ligaw ba naman kami ng 2 hours kami naglalakad eh. Ay no.
yung pinunta namin dito sa Boundaries. Ilan lang? 30 minutes. My goodness, nakakaiyak. So, kung narating namin to, baka na kumain kami dito sa pinagkakaupuan namin. Kasi ito yung hinintay namin eh. Sisigaw, ayun, may tao, ayun. Kita mo, naglalakad. Yeah. Papunta siya dun. Di ba yun yung mga yung lalaki? Lalakad. Nagkasaba yung dalawa? Okay. Open field. Galing sa baba. Nandito na kami sa Boundaries. Imagine yung mga kabergs. Muntik na kami mag-give up. Naligaw kami. Tapos, kunti na lang pala talaga. Oh. Nilakad namin ng 1 hour 30 minutes. Pero dahil pagod na kami, second day namin, halos twice yung inakyat namin, twice na oras. Yan nga, 3 kilometers. Kung didiretso natin ay yung Spray Lake. Ay, hindi naman tayo sa Spray Lake. Yung pass nandun sa taas. Diretso lang kami. Ito yung part na nawala kami na hindi namin kaagad nakita. So yun yung view dito. See you na lang pag naakyat na namin yung pass, yung sign ng boundary ng Alberta saka BC. Ayan. Wait. Good morning mga ka-birds. So, another day sa campground. Meron kami kasama dito. Buti na lang dahil may nakita kami ditong grizzly bear. Nung papunta lang kami dito. Nung papunta kami dito, may nakita kaming grizzly habang naglalakad. So, dalawang beses kami nakakita ng grizzly. So, mag-washroom lang kami. Tapos, baka maglipit na para makauwi na. Ayan. Sana wag umulan. Sakit sa katawan, grabe. Ay, umalis na yung laki dun, oh. Bakante na. Maga siguro sila. Hindi pa ka nagdala ng bear spray.